Ito na po ang mga maiinit na kaganapan at mga bagong revelasyon sa Widow's War. Confirm na confirm, si Inigo nga ang misteryosong jowa ni Basil. At si Inigo nga talaga ang naging dahilan kung bakit gustong pasalangin ni Basil si George upang dapat sana ay maging magkasama na sila habang buhay. Pero kabaliktaran nga ang nangyari dahil si George pa nga ang nabuhay at si Basil ang pumanaw. Pero kaduda-duda nga ang mga kinikilos ngayon ni Inigo dahil tila baga gusto nitong maging close kay George na parang nami-misinterpret naman nitong si George na nagkakagusto na din sa kanya si Inigo. Pinag-iingat kasi ni Inigo si George kay Jericho at kumbinsido nga siya na ito ang suspect sa lahat ng mga patayan nangyayari sa palasyos. Magpapasalamat naman si George kay Inigo dahil nakikita niyang sincero ang kanyang pagiging concern. Kitang-kita naman ang nanay ni George na si Ruth na para bagang kinikilig sa dalawa dahil hinawakan nga ni Inigo ang kamay nitong si George. Sa kabilang banda, ipinaliwanag naman ni Galvan kay Detective Reales ang tunay na dahilan kung bakit hindi na natagpuan ang katawan nila Rodolfo at ang ex ni Rebecca na si Tonyo. Ang katawan daw ni Rodolfo ay nasa ilalim na ng dagat. Samantalang ang ex naman ni Rebecca na si Tonyo ay nabaon nga daw sa minahan kaya hindi na rin nahanap ang katawan nito. Pero kitang-kita naman sa reaksyon ni Detective Reales na hindi siya kumbinsido sa mga dahilan nitong si Galvan. Kaya naman dito nasisingit si Amando upang i-interrupt ang kanilang usapan at hanapin na lang daw ang kanilang pinapahanap na si Rebecca. At pagkaalis naman ni Detective Reales ay biglang magtitinginan ng pailalim sila Aurora at Amando. Na baka kasi sa kakatanong nitong si Detective Reales ay baka maungkat pa ang pagtatago nitong si Aurora sa katawan nga nitong si Paco. At silang dalawa nga lang ang tanging nakakaalam na itong si Paco ay tinatago lang ni Aurora. Samantala, maya-maya naman ay bababa na naman ang basement itong si Aurora upang kausapin ang kanyang anak na si Paco. Pagmamalaki ni Aurora sa kanyang anak na effective daw ang kanyang ginawang pagpapakabayani dito kay Sam at dahil dito ay nakapagdesisyon itong si Sam na hindi na lang umalis ng mansyon. Matutuwa rin naman itong si Paco sa ginawa ni Aurora. Dagdag naman ni Aurora na mas mababantayan niya na daw ngayon si Sam. Ang sanggol pala sa sinapupunan nito. Pero hindi pa daw lubusan ang kasiyahan ni Aurora nang dahil nga sa pasaway na si Rebecca na masyado na daw na humaling sa kanyang hampas lupang kapatid na si Jericho. At ngayon nga pinapahanap pa rin nga daw nila. Pero maya-maya ay may tatawag na dito kay Aurora upang ipaalam na nahanap na nga daw itong si Rebecca at nakabalik na ng mansyon. Pilit naman papalag itong si Rebecca kay Sergeant Villa at ipagdidiinan niya na inosente daw ang kanyang kuya Jericho. Sa kabilang banda, wala namang kaalam-alam si Rebecca na kinidnap ni Detective Reales itong kanyang kapatid na si Jericho. At dahil nga sa mga paliwanag ni Jericho kay Detective Reales na isa siyang inosente at plantado lamang ang mga ebidensyang nakita sa kanyang kwarto, ay gagawin na lang ni Detective na bagong asset si Jericho sa loob ng mansyon. Gusto daw kasing malaman ni Reales ang mga sikreto ng mga tao sa estate. Medyo tutol naman dito si Sergeant Villa dahil baka daw nga siya madamay. Pero kumbinsido talaga si Emil na meron talagang kinatago ang mga tao sa loob ng estate. Kaya naman kailangan niya itong malaman. Lalong-lalo na itong si Aurora at si Galvan. At maya-maya may tatawag kay Sergeant Villa at ine-inform sa kanya na nagkakagulo na naman daw sa loob ng palasyo. Samantala, ito namang si Rebecca ay mahahawakan ang kamay nitong si George at makikita ng kanyang third eye na nabahiran ito ng dugo. Tanong naman ni George kay Rebecca kung kaninong dugo daw ba ito. Hindi naman itong masagot na Rebecca pero hindi pa daw siya nagkamali sa kanyang mga pangitain. Kaya naman kung isa ka rin sa mga umaasang sana talaga ay mabuking na ang pagtatago ni Aurora kay Paco, ay pakilike ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching and see you next time. Bye bye!